What's up mga Lodibus? Good day sa lahat. Boy Tangkit here. So eto, mag-update tayo. Hindi naman tayo political channel, no? Pero awareness lang to para sa lahat, lalo na dito sa Qatar. So may mga kababayan tayo na nakulong dito yesterday lang. So yun. Anong sabi dito? Nag-release na yung embassy natin. Ang sabi ng embassy, the Embassy of the Republic of the Philippines in Doha is aware that several Filipino nationals have been arrested and detained early today, March 28, 2025, for suspected unauthorized political demonstration in Qatar. So dito mga idol, ibahin nyo dito, hindi to Pinas. Hindi to katulad nung ibang mga Christian na open country, mga Catholic country na open, na pwede nyong gawin yung mga salo-salo na mga ganyan. Ako, idol ko sa Duterte. Idol ko rin si Marcos. Hindi ako anti, hindi rin ako pro. So nasa gitna lang ako. Ako nakikimaritas lang. At syempre, kung may nagawang maganda sa mga kababayan natin o sa Pilipinas o sa setup ng Pinas, sa mga setup ng mga OFW, ay maraming salamat. Pero yung pagdating sa mga ganito, yung mga rally-rally na o yung makikipag-away ka na sa ibang tao para lang makita na sumusuporta ka sa mga political figure, doon out ako. Okay, so ito awareness lang sa lahat. Neutral lang tayo at wala tayong kinakampihan. Hindi tayo anti, hindi tayo pro. So ito, sabi dito, the embassy is in touch with the local authorities for the provision of necessary consular assistance to said nationals. Okay, the embassy reiterates its previous advisory dated March 13. So nagpost na sila nung March 13. Ang Philippine Embassy natin, ang embahada natin, na nagbigay na sila ng warning about sa mga ganito. Okay, so siguro nakikita pa rin ng gobyerno ng Qatar na ang dami pa rin mga group na gumagawa ng mga ganitong protest. So hindi naman sila nagmarcha dito, wala naman sila, nagbunta sila dun sa inland, so parang desert yon, beach, at dun sila grupo-grupo, dun sila nagkita-kita. Okay, so yan. Check natin yung iba na dito. Ito hindi naman sa Qatar to, sa ICC to picture na to. Ayan. Ito yung post ng embassy natin. Pinapayuhan ng pasuguan ng Republika ng Pilipinas sa Doha ang mga kababayan natin Pilipino na tumalima sa mga alituntunin at patakaran ng bansang Qatar ukol sa pagdaraos ng mga pagpupulong at kilos protesta na may temang politikal. So yan, dito bawal yan. Dito kailangan yung kumuha muna ng permit, kailangan yung kumuha ng authorization sa mismong local government ng Qatar. Hindi pwedeng basta-basta na lang kayo gagawa ng mga groupings o pagpupulong or something na related sa mga political support, figures, mga ganun ba. Dito iba, Lodi, kasi Muslim country to, medyo sensitive pa dito, hindi katulad sa atin na open na open. Okay, so ito yung English version niya. The Embassy of the Republic of the Philippines in Doha strongly advises all Filipino nationals in the state of Qatar to respect local laws, okay, and customs relating to mass demonstration and expression of political grievances. Okay, so yung mga ganyan mga idol, kailangan dyan ng permit, kailangan ng license. Hindi basta-basta yung magte-text ka lang sa mga tao, tara gawa tayo ng grupo, punta tayo sa ganito, magpakita tayo ng support sa political figure natin, yung sinusuportahan natin na politiko. Yun,
Hindi pwede yun dito kasi mainit yung mga ganyan eh. Lalo na pagdating sa politika, pwedeng magkaroon ng magkasalubong yung mga pro tsaka yung mga anti, pwede mag-away-away. Hindi natin masasabi, di ba? O kahit sabihin yung peaceful na gathering lang, pero dito ayaw nila ng ganyan. So dito, rules are rules. So respect nyo yung rules ng Qatar, mga idol. Hindi lang naman sa Qatar, pati sa ibang Middle East countries, lalo na dito sa Arab nations, hindi basta-basta. Hindi katulad nung sa Pinas na pwede kang mag-rally, mag-protesta anytime mo gusto. Okay? So, 17 daw silang nakulong. And nakipag-ayos naman ng embassy natin. So, check na lang siguro natin kung ano yung magiging update sa susunod, no? Tingnan nga natin kung may mga videos to. Videos. Iba to, ibang bansa tong mga to. So walang ano dito. Check nga natin Duterte Qatar supporters. Tingnan natin kung may lalabas. Bah, tagal Detained. Wala. So ito lang yung post ng ABS-CBN. Yan, penalties for holding illegal public demonstration in Qatar range from deportation, imprisonment for up to 3 years. Oh my God. And the fine of up to 50,000 riyal. Oh my God, ang bigat niyan. So, 'di ba? Yan yung sinasabi ko. Kumbaga, yung atin kasi, ako, pag may nagawa na maganda yung isang politiko o isang figure, isang leader sa ating bansa, masaya ako, natutuwa ako. Pero kung meron na yung mga hindi magandang gawain o kaya nagkakaroon na ng mga pros tsaka yung mga anti, yung nag-aaway-away na sila, yung mga ganun ba, dun out na ako. Ako gitna lang. Kumbaga nagmamasid lang ako sa mga nangyayari sa paligid. Pero in the long run o yung in reality, wala tayong ibang aasahan kundi mga sarili lang natin. Okay? Wala tayong ibang aasahan mga idol kundi sarili lang natin. So pumunta tayo sa ibang bansa para makapagtrabaho, makapaghanap buhay, mas maiangat yung pamumuhay natin. Pero kung bibira ka ng mga setup na makakasira sa buhay mo, sa karir mo, dahil lang sa pag-support mo sa mga political figures na kahit makulong ka dyan o pagmultahin ka nila, hindi ka naman nila tutulungan. 'Di ba? Maliban na lang, ewan ko sa Pinas kasi pag mga viral yun, 'di ba? Nagkakaroon ng spot sa limelight. Nagkakaroon ng chance. Pero ako, para sa akin, hindi ko isusugal yung career ko, yung trabaho ko sa ibang bansa para lang sa mga ganito. Okay, so mag-isip-isip kayo mga lodi. Mahirap to. Biruin mo, 50,000 riyals. Magkano yan? Times 15.5 pesos. Okay? So mahigit mahigit kalahating milyon to kasi ang 10,000 is nasa 150,000 na, no? Mahigit. So times 5 mo yun. Oh my God. Tapos 3 years imprisonment pa. Nako po. So yun. Medyo isip-isip rin kayo mga lodi. Lalo na yung mga pro, yung mga anti, yung mga post sa social media. Mag-ingat-ingat kayo lalo na dito sa Qatar. Hindi basta-basta.
Hindi to katulad ng Pilipinas na politika, artista, puro drama. Dito iba. Dito batas ay batas. Kaya pag may problema ka, may ginawa kang mali, kahit anong posisyon mo pa, kahit sino ka pa, pag mali ka, may kasalanan ka, magbabayad ka, 'di ba? Pagbabayaran mo yung ginawa mong ah, mali. Okay, so ito wala naman sigurong nag-away-away dito. Wala namang anti tsaka pro, pero syempre dito sa Qatar ayaw nila nung ganito. So dito wala ka nga nakikitang mga nag-rally, nagpoprotesta dito eh. Kung meron man, depende na yon kung siguro nakakuha sila ng permit sa mismong ministry. Ito, wala naman tong permit siguro kaya sila na namatahan o talagang binantayan. Yan, ilang Pinoy ang dinampot at idinitine sa Qatar dahil sa umano'y illegal na pagsagawa ng protesta nitong Biyernes, Marso 28, 2025 ayon sa Philippine Embassy sa Qatar. The Embassy of the Republic of the Philippines in Doha is aware that several Filipino nationals have been arrested and detained in early day. So ito na yun. Kaya mga idol, ingat kayo ha. Okay? So hindi po tayo pro, hindi rin tayo anti, neutral lang tayo mga idol. Tsaka kung may mga gantong mga events, siguro pagdasal na lang natin yung mga political figure na may mga nagawang mabuti. Pagdasal natin sila at suportahan na lang natin through prayers, 'di ba? So, pero yung masasagasaan pa yung career mo, yung hanap buhay mo at yung future mo at ng pamilya mo, isip-isip rin mga idol. Okay, so shout out sa Qatar. Dito matagal na kami dito, siguro more than 10 years na ako dito at super safe dito. Kumbaga dito kahit iiwan mo yung mamahalin na cellphone mo o wallet mo, iwan mo sa food court, walang kukuha niyan. Hindi ko na-experience na ninakawang kami dito, may nakaaway, walang ganon. Siguro nanakawan ako, na-scam ako, kapwa Pilipino ko pa dito. Kinaibigan kami, kinuha loob namin, tapos inutangan kami. Yung iba naman, ninakawang kami, yun. Pero yun, may mga ganong kababayan. Pero dito yung mga ibang lahi, wala. All goods. So ang tatarantado lang sa dito talaga is Pilipino lang rin. Based on my experience ha. So siguro yung iba, may mga ibang experience sila. Pero for me, the best itong Qatar. Very peaceful dito. Safe dito. Family friendly dito. Super ganda na itong lugar na to. Yun nga lang, wala lang silang citizenship. May citizenship lang dito di ba? Kahit dito na ako habang buhay pero wala. Pero sa lahat ng mga bansa na punta namin, ito yung pinaka okay, pinaka goods, pinaka safe at family friendly pa. So shout out sa Qatar government, very good job sa mga pangyayari dito sa Qatar. Napakaraming libre, napakaraming amenities. Kumbaga dito ka lang makakita ng mga aircon na park, open park na naka-aircon. Tapos may mga family tawag nito, may mga pag family ka dito, mas pina-priority nila. May mga ganon. Okay? So dito safe, maganda, peaceful. Walang gulo-gulo dito dahil dito pag gumawa ka ng mali, mali talaga. Anong posisyon mo, kahit mayaman ka pa o anong estado mo sa buhay, kung mali ka. So dito hindi katulad sa Pinas. Okay, kaya medyo ingat kayo mga kabayan sa mga ganitong mga event o pangyayari. Okay, so awareness lang to sa lahat, and happy Eid Mubarak to all. Okay, and
Ciao and good day sa lahat. God bless to all. Ingat.